Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Phone shop. Photoshop. School. Gymnasium. Plaza. Church. And there's no doubt that we are in the Burger Street. Ako po si Jonathan Cecilia at samahan niyo po akong likutin at alamin ang kwento sa likod ng Burger Street. Ate, kuya, hello po. Kilala niyo po ba kung sino si Connie? Kilala namin. Hello, be. Pwede kami interview. Kilala niyo po ba kung sino si Padre Burgos? Kuya, hi po. Kilala niyo po ba si Padre Burgos? Kuya, hello po. Kilala niyo po ba kung sino si Padre Burgos? Okay po, salamat po. Hi! Kilala niyo po ba si Padre Burgos? Opo, kilala namin yun. Kuya, hello po. Kilala niyo po ba kung sino si Padre Burgos? Okay po, salamat po. Kuya, hello po. Kilala niyo po ba kung sino si Padre Burgos? Hello, be. May katanong na kami sa inyo. Kilala niyo ba si Padre Burgos? Oo. Hello po. Kilala niyo po ba kung sino si Padre Burgos? Okay po, salamat po. Ano alam niyo tungkol kay Padre Burgos? Isa po siya sa paring market, tsaka sila po yung tinatawag po silang kumpusa. Ano ba alam niyo tungkol sa kanya? Binuhay ng ano. Pare yun ah. Si Father Burgos. Okay po, sige po, salamat po. Ano ba alam niyo tungkol sa kanya? Kasi sa tatlong hari. Sige po, maraming salamat po. Punta sa Gumbuya. Salamat. Ano pong alam niyo tungkol kay Padre Burgos? Ang alam ko po, isa po siya sa mga tumulong kay Dr. Rizal. Siguro po, siya rin po yung nagbigay ng inspirasyon kay isa. Kaya niya nasulat yung iba't ibang nagawa niya ngayon. Maraming salamat po. Pebrero 17, 1872, ang kolonyal na pamahalaan ng Kastila sa Pilipinas ay sinakdal ang tatlong pari na kung ngayon ay tawagin natin ay Gomuza. Ang tatlong sekular na Pilipinong pari ay pinagbintangan na nagpasimula ng munting rebelyon noong gabi ng 20 ng Enero taong 1872. Ang tatlo ay inakusahan, nilitis at sinentensyahan na patayin sa pamamagitan ng garote na wala man lamang abogado o nagdipensya tungkol sa ginawang paratang sa kanila. Padre Jose Burgos ay isang insulares, tunay na mapusok, aktivista at nagnanasang magkaroon ng reforma sa bayan at simbahan. Siya ay nanguna sa isang malaking pag-aalsang ginawa ng mga estudyante sa San Juan de Letran na ikinamatay ng isang mag-aaral. Bilang sa isang insulares, siya ay maaaring maging paring Dominicano, Recoleto
Santos Agustino o Jesuit. Subalit sa sanhi ng kanyang pagka-aktivista, kanyang pinili ay Pilipinang sekular. Matapos magarote ang dalawang kasamang pari, si Padre Burgos ay pumanig sa entablado ng kamatayan. Si Padre Burgos ay mahinahon na umupo sa silya ng garote, subalit bigla itong tumayo at sumigaw. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? O ba ay mamamatay ng walang saysay? Diyos ko! Walang katarungan sa mundong ito! Pagkasigaw niyang ito, lumapit ang berdugong sa kanya'y papatay. Ang pari ay malungkot na minasdan ang mata ng berdugo sa mga butas na hindi natatakpan ng saplot sa muka at mahinahong dugo. Anak, pinapatawid kita. Patuloy mo lang kung ano ipinag-uutos sa'yo. Ay umupo na sa garote at tinakpan naman ang kanyang muka. Habang hinihigpitan ng berdugo ang kahoy at bakal na panakal sa leeg ng pari, si Padre Burgos ay sumisigaw. Magkupit po ninyo ang isang kaluluwa ng isang Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon ng may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdal laya. Kayang sakdal tila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdal laya. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, ang mga labing bangkay ng gumbursa ay ibinaon sa isang sulok sa sementeryo ng Paco na wala man lang inilagay na krus o palatandaan. Tunay na kahabag-habag ang tinutulog
karunungan ng tatlong pare na nagsilbing bilang pinky kay Rizal at naging mitya ng ibang sikang tinatag laban sa kolonyalistang mga Kastila.